Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Meeting 11 na po tayo sa ating pong Bayanihan Church Planting. 2 buwan na lang, malapit na matapos at talagang inaasahan natin na may kagalakan na talagang maitatayo. 2 buwan na lang, may sisimulan ang isang bagong iglesia, mga iglesia na magpupuri sa Panginoon. Excited po ba tayo? Amen. Titignan po uli natin ang ating pong timeline sa page 169 ng ating pong mga Bayanihan Manual. Page 169 para po sa ating timeline. Muli, patuloy po nating sinasagawa ang imparting vision, yung pong step number 1. Ngayon pong month 11 natin ay yan pa rin ang ating pong gagawin, tuloy-tuloy at malapit na. Siguro itong imparting vision ay ito ang step na hindi matatapos. Siguro kahit masimulan ng bagong church, yung ating mga mother churches, tuloy-tuloy pa rin ang imparting vision para dun sa mga susunod pang church planting projects na pwedeng simulan. Papansinin din po natin, tayo po ay nasa steps number 9 and 10, yung pong continue, nurture, and outreach at formally organized the church. Doon po sa step number 9, mapapansin po ninyo na halos tumatakbo na po tayo ngayon sa 3 buwan ng pag-uusap patungkol sa continue, nurture, and outreach. Sinimulan natin ang pag-uusap niyan na malaki ang pangailangan na kailangan patuloy na magiging malusog sa spiritual na kalalagayan ng ating mga bagong mananampalataya, pero hindi lamang sapat na sila ay tumatanggap, kailangan din sila ay nagbibigay. Naniniwala tayo na yan ay napakagandang balanse sa kanilang patuloy na kalusugang spiritual. At ngayong ating meeting 11, yan pa rin ay bibigyan natin ng pansin sa pag-aaral natin ngayong araw. And of course, nung pong nakaraan, sinimulan natin ang preaching. Ngayon, magkakaroon tayo ng, of course, practicum sa ating preaching. At alam ko na handa ang ating mga team leaders at talagang handa kayo sa inyong pangangaral sa kapangyarihan ng Panginoon. At yan ay makakatulong din sa ating bagong iglesia sa patuloy na kalusugan ng mga bagong mananampalataya. Alam ko po ng ating meeting ngayon ay magdudulot ng lalo pang hamon at kalakasan sa ating pong mga paglilingkod na ginagawa sa Panginoon. Ngayon, para magsimula tayo sa ating pag-iisip tungkol sa pagsasermon, pwede po ba humarap sa iyong katabi at idugtong niyo sa pangusap na ito? Isang magandang sermon ay dugtong niyo. Please pause the video for 1 minute na lang. Isang magandang sermon ay pakinggan natin mamaya-maya. Yan. Ngayon, itong network meeting na ito ay pinaka-paborito ko dahil halos wala akong trabaho. Kayo na magtatrabaho. Magmemensahe na. So, siguro, pinakamasaya sa akin, pinaka-nakaka-nervyos sa inyo. So, para makatanggal yung nervyos, itong gagawin natin ngayon, pwede po ba? Tumayong lahat, pati mananood, kayo, sa mananood sa video, tumayong lahat, humarap sa kanan, at magmamasahe. Tanggal sa nervyos. Tanggal. Yun. Relax na. Okay, ngayon, kung pwedeng humarap sa kaliwa. Masahe. Tanggal nervyos. Okay, pwede makupo. Nervyos pa rin? Di na, no? Di na. Okay, ang gagawin ngayon, i-distribute sa lahat yung sermon listening guide. Sa page 163, ang inyong network facilitator, inihanda niya ang maraming kopya ng sermon listening guide. Ibibigay sa bawat isa sa network sapat na kopya para sa bawat sermon na pakikinggan. So bawat sermon, i-fill up ng bawat isa
yung sermon listening guide. So kung maraming kopya, bigay na. Ang isa pang option para matipid, ibibigay ang isang Xerox na kopya sa bawat isa, tapos sa scratch paper. Pwede magsulat na lang sa scratch paper, tumingin na lang sa sermon listening guide. Okay? So please pause the video para ang inyong network facilitator magdi-distribute siya ngayon yung sermon listening guide sa lahat sa network. Okay, ito po ang gagawin natin. Sa bawat mensahe, i-fill up nyo yung sermon listening guide. So tingnan natin sandali kung paano i-fill up. Page 163, yung ibinigay sa inyo. Number 1, while listening to the message, write down A, the sermon question. So dyan sa baba, on the bottom half, preacher's name, text, sermon question. So pinag-aralan ng isang buwan, bawat sermon may sermon question. Kung anong sermon question, sulat nyo dyan. Tapos letter B, each point. So nandyan ang point number 1, point number 2. Sulat natin dyan sa sermon listening guide. Tapos letter C, the communication devices used to strengthen the point, such as definition of keywords, explanation of text, application, etc. So kung anong ginamit ng magbemensahe para patibayin ang point niya, sulat dyan. Application, illustration, o ano. Yun. Tapos number 2, on the back, on another piece of paper, write feedback that letter A, encourages. So habang nakikinig o pagkatapos makinig, sa likod ng sermon listening guide, isulat lahat ng nakaka-encourage sa kanya. Tapos yung letter B, huwag na yan, mali yan. Huwag isulat yung mga suggestion for improvement. So yan ang gagawin sa sermon listening guide, i-fill up natin. Tapos, tatawagin kung sino ang magbibigay ng mensahe, siyang lalapit sa harapan. Tapos network facilitator, hinihiling ko po na hihilingin ang isa na mananalangin para sa magmemensahe. Tapos magmemensahe siya. Okay? So please pause the video. Tawagin ang unang magmemensahe. Ipanalangin siya. Pakinggan ang mensahe. I-fill up yung sermon listening guide. Yung mensahe, 10 to 15 minutes max. So please pause the video para sa una. Ngayon, lahat ng magandang napakinggan nyo sa sermon, isulat nyo sa likod ng sermon listening guide. Lahat na nakaka-encourage. Okay, so please pause the video for 2 minutes para magsulat. Kung nagsulat kanina habang nakikinig, okay din. Kung hindi pa, ngayon. Please pause the video. Okay, ngayon, mag-review tayo ng sermon. Buong network, kasama yung nagbigay ng mensahe, i-review natin. Una, what was the text? Tapos, what was the tanong ng sermon? Tapos, what was point number 1? Then, what were the communication devices used para sa point number 1? Gaya ng definition of keywords, application, illustration, o ano. Tapos, point 2, point 3, ganon din kung may point 3. So, please pause the video para i-review niyo yung sermon. Kasama din dyan yung nabigay ng sermon. Mga 10 minutes po or less. Okay, ngayon, hinihiling ko po, yung nagbigay ng mensahe, lalabas na kayo. Kasama sa inyong coach. Doon kayo po rin mag-usap pa tungkol sa mensahe o kung anong gusto niyong pag-usapan. Kami dito ay magkakaroon ng konting evaluation sa sermon. So please pause the video para lumabas na kayo. Ngayon, pag-usapan natin, anong lahat ng maganda sa sermon? So isinulat kanina, ngayon banggitin natin, pag-usapan. Network Facilitator, ito po ay magandang pagkakataon, magandang learning activity ito para mag-reinforce ng lahat ng maganda sa sermon. So please pause the video for 5 minutes para i-review ang maganda sa sermon. Ilista po natin sa isang chalkboard, whiteboard o ano,
lahat ng mga posibleng improvements sa sermon. Tapos, network facilitator, magandang pagkakataong ito para magturo sa lahat ng delegates tungkol sa paghahanda ng sermon. So, gamitin natin ito bilang aral sa lahat. Tapos, sa lahat ng ililista, pumili kayo ng isa lang. Yan ang ibabahagi sa nagmensahe. At pumili kayo kung sino sa network ang magpapaliwanag. So please pause the video for 5 minutes. Ngayon, ibalik ang nagbigay ng mensahe at sabihin lahat ng maganda, lahat na nakaka-encourage sa kanya. So please pause the video para tawagin siya at para sabihin. Ngayon, suggestions for improvement. So please pause the video for 5 minutes para mag-review ng suggestions. Okay, ngayon, lahat magbibigay ng inyong sermon listening guide sa iyong team leader na nagmensahe para basahin niya at makita niya anong nakuha mo sa sermon. So please pause the video para magbigay. Okay, pakinggan po natin ang mga susunod na sermon. Kung anong ginawa kanina, yun din ang gagawin sa mga susunod. So magbibigay po ako ng instructions. Nandyan sa inyong monitor, iiwanan na lang yung instructions. Yan ang gagamitin sa lahat ng mga susunod na sermon. Ito ang gagawin. Number 1, pray for the team leader giving the message. Tawagin siya, tapos ipanalangin siya. Number 2, listen to the message and fill up the sermon listening guide. Number 3, write positive feedback, either habang nakikinig o pagkatapos makinig. Number 4, review the whole message, lahat sa network. Anong text, anong tanong, anong points, anong communication devices. 5, lalabas ang team leader and coach. Magkwentuhan sila. Number 6, discuss the strengths of the sermon. Lahat ng strengths, pag-usapan. Number 7, choose one area for improvement. At pipili kayo kung sino ang magsasabi ng area for improvement. Then number 8, ibalik ang team leader and give positive feedback. Lahat na maganda, sasabihin. Then number 9, give one suggestion for improvement. Isa lang, huwag marami. Then number 10, give the feedback forms to the team leader. Okay? Ngayon, ito ang ating mga instructions for groupings para makinig sa mga sermon. Number 1, kung meron kayong 3 sermon na lang, diyan na lang kayo sa isang grupo para pakinggan ang lahat ng 3. Number 2, kung meron kayong mahigit sa 3 mabemensahe, magbuo kayo ng mas maliit na grupo, 3 sermon maximum per group. Number 3, kung meron kayong 5 pang sermons, magbuo ng isang grupo ng 3 at isang grupo ng 2. Number 4, kung meron kayong 9 na sermon pa, magbuo kayo ng 3 grupo ng tig-3. And then number 5, isulat yung instructions sa monitor, due for each sermon. Ayan na lang ang gagawin sa bawat grupo. Then number 6, sumunod na lang sa 10 instructions na ito sa bawat listening group. Okay? So yun po ang gagawin sa lahat ng mga iba. Pagkatapos ng last sermon, ituloy ang video, dadako na tayo sa next discussion. So please pause the video sa pangalawa at susunod na magsasermon. So, marami tayong natututunan. Sa lahat ng ginawa natin, ano po ang pinakamahalagang natututunan ng bawat team leader tungkol sa preaching? Pwede po ba, bawat team leader magbabahagi sa buong network, ano po yung pinakamahalagang natututunan mo? 1 minute
sa bawat team leader. Please pause the video para magbahagi. Nakita din natin, meron din iba't ibang work areas para maging lalo maganda ang ating mga sermon. Ano sa palagay niyo? As a network overall sa ating lahat, ano po yung pinakamahalagang work area para sa ating lahat overall, sa lahat ng nagmensahe sa ating network? Pwedeng pag-usapan sa buong network. Please pause the video for 2 minutes. Mga coaches, maganda ang pwedeng gawin kung may pagkakataon, kung pwedeng i-meet nyo ang inyong team leader bago sila magmensahe. At mag-review kayo ng mensahe nila. Tapos, kapag mag-review, sabihin lahat na maganda tungkol sa sermon nila, magbigay ng isang mungkahi para mapabuti bago magbigay. I've done this many times sa mga team leaders na kina-coach ko. Malaking tulong sa kanila. Bago mag-preach, upuan natin, makakatulong sa kanila na malaki. Tapos, pagkatapos ng mensahe, kung may pagkakataon, pakinggan nyo yung mensahe, kung nandyan kayo. Pagkatapos ng mensahe, mag-meet kayo ulit, magbigay ng lahat ng positive feedback ulit. Sabihin lahat na maganda. Oy, malinaw ito. Maganda yung application. Cross-reference bagay na bagay. Yung buhay mo, magandang mensahe ng buhay mo mismo. Talagang na-inspire sila. Lahat na maganda sasabihin. Pero pagkatapos ng sermon, huwag na magbigay ng mungkahi. Bago na lang. Kung sasabihin pagkatapos ng mensahe, baka isipin nila, ay, ba't ngayon lang sinasabi niya? Ba't hindi noon pa? So, mabigay ng suggestion before the sermon, after the sermon, purong puri, purong maganda. Yan ang napakagandang pagkakataon para i-develop siya sa kanyang kakayahan para magmensahe. So, si Pastor, every time magpe-preach, sabihin niya, nakaka-bless, tapos ito yung mga magandang ginawa. Yan. Tapos, sobrang encouragement sa akin. Kumbaga, nakaka-boost ng, wow, praise God. Tapos, binibigyan niya ako ng mga tips. Nalala ko isa yung katulad ng pitch ng boses. Yung mga simpleng ganun, pero sinashare niya. Tapos, isa pang lalong malaking tulong sa kanya, ipanalangin natin siya. So, pwede po ba, bawat coach, ipanalangin ng team leader ngayon na siya ay magiging isang makapangyarihang mangangaral. Please pause the video para manalangin. Tapos na ang lahat tungkol sa preaching. Pahinga na. Ginhawa na. Pwede po ba? Tumayo ulit. Masahe ulit. Talagang relax na. Kayo din, mananood. Pwede po ba? Tumayong lahat. Dito tayo sa network. Tumayo po ang lahat. At humarap sa kanan. Pwede ba? Tayo na. Lahat tatayo. Kayo mananood. Tayo. Pwede humarap sa kanan. At magmensahe. Magmasahe. Mensahe tuloy. Magmasahe. Tapos ng sermon. Ganito din ang pakiramdam linggo ng umaga pagkatapos ng sermon. Okay, humarap sa kaliwa. Masahe. Yun. Okay, pwede makupo. Okay, tuloy po tayo sa Bayanihan Church Planting, page 170, How to Multiply Small Groups. Ayon sa research ng Natural Church Development, meron 8 katangian ng malusog na iglesia. Isa po ay comprehensive small groups. Kailangan sa church, meron din hindi lang worship service with preaching, meron small groups din. Sa small group, isang katangian ng comprehensive small group ay yung mga groups na yan ay magmamultiply. Sa mga bagong church at lalo sa mga existing churches, marami tayong church na may small groups. Pero sa marami sa kanila, may small groups pero hindi nagmamultiply.
May iba naman, marami din. Meron small groups at nagmamultiply ang small groups na yan. Ayan ang gusto natin makita. So sa ating bagong iglesia, paano makakaranas tayo ng multiplication ng ating small groups? Diyan po sa page 170 and 171, meron pong 5 actions na pwedeng gawin para makatulong, para magkaroon ng multiplication of small groups. Hindi tayo mag-lecture ngayon, pinag-aralan na ninyo ito, so didiretso na tayo sa interaction. Diyan sa page 171, meron 3 questions for interaction. So yun po ang pag-usapan, coach, team leader, team members kung meron, yung 3 questions sa page 171, pag-usapan po natin. So please pause the video for 7 minutes para pag-usapan multiplication of small groups. Sige po. Doon po sa Bible study namin sa Morillo Family, mula po doon sa aming Bible study, nabuksan ang 5 Bible study pa sa 5 pamilya pa. Dahil gustong-gusto po nila yung pag-aaral, unang-una nakikilala nila ang Panginoong Jesucristo. Natutuwa sila na tinuturo namin sa kanila ang tungkol sa kaligtasan. Tungkol sa multiplication of small groups, iiwanan muna natin ang ating church plant sandali. Tingnan natin yung mga existing churches. Sa mga existing churches, marami may small groups ngayon. Supposedly, magmamultiply. Marami sa kanila, meron small groups, pero hindi nagmamultiply. Meron iba, may small groups nagmamultiply. Pero marami hindi, small groups lang. Bakit kaya? Maraming posibleng dahilan, pero meron pong isang malaki at isang simpleng dahilan kung bakit hindi nagmamultiply. Hindi nagmamultiply ang iba dahil hindi nag-evangelize. Simple lang po. Hindi nag-evangelize. Kuminsan, para mag-start ng small groups sa isang existing church, hindi na church plan, existing church, ha? Wala pang small groups. So para magkaroon ng small groups, ang ginagawa nila, yung pastor, kunin niya ang mga magiging kagrupo niya sa first small group. Diba, yung typical church of 80 members. Yung pastor, kunin niya 12. Yun ang magiging first group niya. Ituro niya sa kanila, tungkol sa small groups, Bible study, training materials. Pagkatapos ng ganoon, yung mga naturuan niya, makukuha nila ang miyembro din from the church members din. Ang problema sa unang prototype small group, walang evangelism. Kung hindi magkakaroon ng evangelism sa una, hindi rin magkakaroon sa mga susunod. Kaya sa unang group, purong Bible study fellowship, panalangin, hindi nag-evangelize. Pag may panibagong groups, ganoon din, gagayahin lang nila ang nauna. Kung anong pattern nakita nila, yan ang tutularan nila. Di nagmamultiply. Ang mas maganda, pag magsisimula, imbis na purong church leaders ang kukunin sa first group, maganda din halo. Some leaders, and some baguhan, new believers, and kahit some unbelievers, halo. Tapos, yung new believers, sila ang may contact sa iba. O yung unbelievers, meron silang contact sa iba. Pero tayo, mga leaders sa church, mahina tayo sa contact sa iba. Mahina. Kaya kailangan ihalo yung new believers. Pag ganoon, takpo yung first prototype cell, through the new believers, and even the unbelievers, dugtong-dugtong ang contacts. Magkakaroon ng evangelism. Hindi lang mag-share ng gospel, hindi lang magpapatanggap, kundi yung bunga atin sa small group or magkakaroon ng panibagong small groups through our outreach Bible studies. Magkakaroon ng multiplication. Yun po ang mas magandang paraan kung existing church, ha? Kung meron kayong existing church, gusto nyo mag-start ng small groups na magmamultiply, yun ang magandang paraan para magsimula. Halo. Leaders, new believers, unbelievers. Ngayon, church planting tayo. Wala tayong ganun problema. Purong unbelievers. Purong new believers. Oo. Kaya, marami silang contacts. Purong evangelism ginagawa natin. Madaling mag-multiply sa atin.
Kasi talagang may evangelism na, walang ibang ginagawa. Pwedeng mag-multiply. Past that, itutuloy ang evangelism. So, huwag natin isipin, okay, nag-evangelize na, ngayon purong nurture na ang gagawin, hindi na evangelism. Hindi. Nurture na with evangelism tuloy. Huwag tayong tumigil sa evangelism. Sa ating mga bagong mananampalataya, napakagandang paraan through their contacts, webs of relationships, pwedeng mag-evangelize pa. Di lang tatanggap, dadalhin sa small group or mag-start ng panibagong small groups kung alin ang mas effective. Kung ganoon, magkakaroon tayo ng small groups sa ating bagong iglesia na magmamultiply pa. And then, dahil meron tayong new believers with new contacts, small groups that actually multiply, new churches grow faster than old churches. Yun, balik sa network meeting number 1. New churches grow faster than old churches. I-multiply natin tuloy ang ating mga small groups. Napakaganda ng pagkakataon pag church planting talaga. Okay, ano pong reaction nyo sa turo na ito tungkol sa multiplication of small groups? Pwede pa ba mag-share sa iyong katabi? 1 minute na lang po. Please pause the video. Okay, tuloy po tayo sa page 171 sa Bayanihan Church Planting, Learning from One Another. Ngayon, hinihiling ko po na bawat isang team leader mag-report sa question number 1, question number 2. Question number 1, have you started your weekly joint worship service? So, paano na? Tuloy-tuloy na. Every week, tuloy-tuloy ang worship service. Sana. So, mag-report kung yes or no. Tapos number 2, if yes, how many are attending? So dyan, makikita yung sample sa inyong monitor. Si Henry Senyadoza, weekly worship service, NIPA, so walang nakalagay na attendance. Si Virgil Larita, weekly worship service, yes, meron na. Weekly attendance, 32. So ganon din, bawat team leader mag-report. So pakisulat dyan sa inyong whiteboard, chalkboard o ano. Please pause the video para mag-report ang bawat team leader. Okay, sa inyong network, pag-usapan na ninyo number 3 to 11, dyan sa page 171 and 172. Kung alin ang mahalaga sa tingin ng inyong network facilitator, yun po ang pag-usapan nyo. Not necessarily lahat, bahala kayo kung alin ang mas makakatulong. So please pause the video, mga 40 minutes para pag-usapan ninyo ito na mabuti. Kung sakali sa inyong network, kung natagalan kayo sa sermon, kung masyadong mahaba mga sermon nyo, kung hapon na, kung gusto niyong paiksiin yung learning from one another, o kahit cancel, pwede din. Okay sa akin kung gusto niyong umuwi na mas maaga. So kung gano'n ang gagawin niyo, di ako magagalit sa inyo. Ngayon, mananalangin na tayo. Marami tayong narinig kung anong nangyayari sa bawat proyekto. So ngayon, pwede po ba lahat tumayo? At sabay-sabay, ipapanalangin natin ang isa-isa. Please pause the video, tumayo din kayo, manalangin din po. The hope, you are the future of this land. Your love and faithfulness give us strength to rise and declare that you are God. You are enthroned deep in our hearts, declaring your splendor all day long. Your loving kindness never ceases for all who call upon your name. Shine, shine upon the Philippines, O Lord.
the future of this land. Your love and faithfulness give us strength to rise and declare that you are God. You are enthroned deep in our hearts, declaring your splendor all day long. Your loving kindness never ceases for all who call upon your name. Shine, shine upon the Philippines, O Lord. Let your righteousness be known everywhere we go. For your kingdom is revealed in the temple of our heart. One nation bowing down, worshiping your name. We cry, holy, 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 holy is the Lord. Shine, shine upon the Philippines, O Lord. Let your righteousness be known everywhere we go. For your kingdom is revealed in the temple of our heart. One nation bowing down, worshiping your name. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lord. Okay, dadako na po tayo sa ating spiritual life development. Ganon din po, kung sa inyong network, kung natagalan kayo sa mga sermon, at kung gusto nyong paiksiin o kahit cancel ang spiritual life development ngayong araw, pwede din po. Kung ganon po ang inyong gagawin, mahal ko pa rin kayo. Dadako po tayo sa ating spiritual life development sa ating pong bayanihan sa page 172. At katulad ng ating ginagawa, magbubuo po tayo ng grupo ng tigtatatlo sa lahat ng mga coaches, grupo ng tigtatatlo sa ating mga team leaders, at ganun din sa ating mga team members. Kung may mga kasama tayong team members ngayon na hindi handa para sa pagbabahagi, pwede pong sumama na lang sa grupo ninyo sa inyong team leader. Pwede kong gawin natin ang grupo muna ngayon, bago po tayo tumuloy sa lahat ng gagawin. Yung pong grupo natin na yan, ang magiging grupo sa buong spiritual life development natin. Sige po, pause the video for groupings. Ngayon sa ating welcome portion, ito po ang ating sasagutin. Nakalagay po sa ating manual, what is one thing you wish you could change about the way you were raised? Ano isang bagay na gusto mong kung sa paglaki mo ay pwedeng gusto mong baguhin? Ako muna po magbabahagi bago kayo mag-sharing sa inyong grupo. Ako po ay lumaki sa pamilya na medyo maliit lang. 3 lang po kami magkakapatid. Ako ang nasa gitna ng 2 babae. At nung bata kami, naglalaro ako. Mga laruan ko rin kasama ng 2 babaeng kapatid ko. So mga laruan ko rin ay puro mga laruan pambabae. Buti na lang hindi naging si Pastor James. Pero kung sakali, do binigyan kami ng Panginoon ng isa pang kapatid na lalaki later. Pero kung ibabalik ko yung panahon na yan, gusto ko sana 4 kami or mas malaki pa para marami akong kalarong mga lalaki nung mga bata pa kami. So, yan siguro isang magandang, kung bibigyan ako ng pagkakataon huli, ng batang, yan ang babaguhin sa tingin ko. So, sa grupo po ninyo ng tigtatatlo, yan po kayo naman po magbabahaginan patungkol po sa bagay na yan. Sige po.
Let's pause the video for 3 minutes para gawin ang inyong sharing. Dadako po tayo sa ating panahon ng pagsamba sa Panginoon at mag-enjoy tayo sa presensya ng Panginoon at ibigay natin ang pagluwalhati sa Kanya. Pause the video for 15 minutes for your worship. Para po sa ating word portion, katulad ng ating ginagawa, tayo po ay nagbabahagi ng una ng ating mga paragraph titles. At siguro ay sanay na kayo, magaling na kayo dito sa paggawa ng paragraph titles. At ang ating pong mga assignments ay galing po sa Romans chapter 12. So, ganun din sa grupo natin sa tigtatatlo ay ibabahagi natin ang ating pong mga paragraph titles. Una ay Romans chapter 12 verse 1 and 2. Ako muna magbabahagi. Isang palagi nating nadadaanan na bahagi po ng Biblia Romans 12. At ang sa akin, sa 1 and 2, ang aking pong title ay ang pamanhik ni Pablo, Paul's Appeal. So, simple lang, madali lang. Sa verse 1 and 2 ay ang aking tanong ay ano ang pinamamanhik ni Pablo? Una, ialay natin ang ating mga buhay. Pangalawa ay magbago ng isip, huwag umayong sa takbo. Maraming sagot dyan patungkol sa ano ang pinamamanhik ni Pablo sa atin. Kayo naman po sa inyong grupo, magbabahagi po kayo ng inyong mga paragraph titles. Pagkatapos sa Romans 12, 1 and 2, ay itutuloy ang hanggang number 5, Romans 12, 17 to 21 sa inyong pong grupo. Pause the video for 7 minutes para po siya sharing ng inyong paragraph titles. Salamat po sa inyong bahaginan ng ating pong mga paragraph titles. Dadako po tayo sa ating talatang isinabuhay. Nagbasa po tayo nung pong nakaraang buwan pa ng Galatians chapter 5, 6 to Romans 1 to 8. At nung nakaraan, binahagi natin ang ating talatang isa sa buhay. Ngayon, magbabahagi na tayo patungkol po sa ating talatang isinabuhay na. Sa akin po, ang talatang sinabuhay ko ay Galatians chapter 6, verse 9 and 10. Sabi po doon, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, let us do good to all people, especially to those belonging to the family of believers. At halos madalas binabanggit pa rin yung verse na yan at napakaganda. Share ko po sa inyo, just yesterday, nasa clinic po kami ng aking asawa at habang naghihintay sa kanyang turn ay nag-recite uli ng mga talatang ito, yung isinabuhay at mula din sa mga bagong chapters na ating binasa sa talatang isa sa buhay din. At sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng pagkakataon na minsan pa may apply sa buhay ko yung palagi kong nire-recite na let us not become weary in doing good. At pagkalipas ng ilang sandali, napuno halos yung lobby ng clinic at merong isang matanda na may dalang baby at wala siya maupuan. At let us not become weary in doing good. So, ang ginawa ko, Mami, pwede bang mag-excuse ako? Paupuin ko sa kalapit mo yung babae. So, nilapitan ko po yung babae at pinaupo sa kalapit ni Irene. At ang sarap ng feeling. Nangyari na naman, Lord. Salamat. Binigyan mo ako ng pagkakataon na maisabuhay uli yung verse na yan. So, yan po ang sa akin. Talagang napakasarap. Alam po niyo, yung salita ng Panginoon, lalong nagiging makapangyarihan sa buhay natin kapag nangyayari at talagang sinasagawa. Sa grupo po ninyo, ibahagi po ninyo ang inyong pong mga talatang isinabuhay. So pause the video for 10 minutes para magbahaginan sa inyong talatang isinabuhay. Dadako po tayo sa talatang isa sa buhay. Nito po nakaraang buwan, binasa po natin ang Romans 9 to 16 at Acts chapter 1 and 2. At mula sa mga kapitulong yan ay humanap tayo ng isang talata na ating isa sa buhay ngayong buwan. Sa akin po ay Romans chapter 12 verse 3. Ang sabi po doon,
Do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the measure of faith God has given you. Sa akin po ay isang specs, isang command to obey. Do not think of yourself more highly than you ought. Sa akin, siguro ang pag-apply ko sa buhay ko ay palaging paalahanan ng sarili ko ng wag itaas ang aking sarili kung kumpara sa iba. Pero sa isang positibong implikasyon ay sa aking sarili, aking pong gagawin ngayong buwan na mag-identify at hindi lang mag-identify. Kung meron akong makakausap ng mga tao na may mga nakikita kong gift, akin silang i-affirm. At sasabihin ko, salamat, yung kaloob na yan ay binigay ng Lord sa'yo at gamitin mo patuloy sa gawain ng Panginoon. At palalakasin ko siya ng gusto pa. So sa akin, yan ang isang nakuha ko at isa sa buhay ko ngayong buwan. Kayo naman po sa inyong grupo, ibabahagi ang isang talata na inyong po sa buhay sa buwan na ito. Let's pause the video for 10 minutes para ibahagi ang inyong talatang isa sa buhay. Sa ating pong warfare portion, dadako po tayo sa ating mga pananalangin. Una po, ipapanalangin natin ang ating pong church planting project. Sa inyo pong grupo ng tigta-tatlo ay magbabahagi ang isa sa inyo at ipapanalangin siya ng isa sa grupo. Pagkatapos siya ipanalangin, magbabahagi ang susunod hanggang kayong tatlo ay makapagbahagi at may panalangin. Sa pangalawang bahagi po ng inyong pananalangin, ipapanalangin ang ating pong mga personal concerns. Ganon din po ang paraan ng ating pananalangin para po magdulot ito ng lalong encouragement sa bawat isa sa atin. Sige po, dumako po tayo sa ating pananalangin. Babalikan po natin ang ating timeline uli sa page 169 at magsilbi po itong paalala para sa atin. Ngayon pong darating na buwan na ito, tuloy-tuloy pa rin ang ating work area ay steps 9 and 10, continue nurture and outreach at formally organize the church. Salamat sa Lord, may mga balita tayo na nasimula na ang worship service. Siguro meron pa rin ilan sa atin ang hahabol pa. At least meron pa tayong 2 buwan at magandang tignan ano pa sa ating checklist ang kailangan gawin para makahabol na talagang formally ma-organize ang ating mga bagong iglesia sa kaluwalhatian ng Panginoon. Yung preaching, siguro yung mga nakapagsimula na lalong mahahasa tayo ngayon at tuloy-tuloy na ang ating pangangaral. Ang ating mga small groups, tuloy-tuloy, gagamitin ito para magdulot ng kalakasan sa ating mga bagong mananampalataya at sila din ay magamit sa evangelism. Of course, ang ating imparting vision sa Mother Church, tuloy-tuloy na gagawin at naniniwala tayo at mananalangin tayo na marami pang gagawin ng Lord sa buwan na ito bago tayo magkita. Amen po ba? Pupusan po natin ang ating bayanihan sa page 174 para po i-review uli ang ating pong implementation guide para po sa buwan nito. Okay, tingnan po natin sa fieldwork. Number 1, I have either preached an expository sermon every Sunday this past month or I am in the process of training others to do so. Number 2, we have conducted worship services this past month so that those who attend were actively involved. And number 3, we have continued to work on the ongoing nurture of our members and continue to do outreach in our target community. So yan po ang ating sa field work, yan ang kailangan sa gawa ngayon. Pag ginagawa na, check na, tuloy-tuloy. Ganon din pong sa reading, pwede pong tingnan dyan sa ating pong implementation guide. Ang Bible reading natin, tuloy-tuloy din para po sa mga team leaders at coaches. Gagawin natin yung mga readings na yan, katulad ng ating kinasanayan. Ganon din po ang paragraph titles. Na dyan din ang mga passage na pagsasentrohan natin ngayon para po gawa ng ating paragraph titles. At ganon din ang ating pong scripture meditation. Yan po ang ating implementation guide. Nawa po ay
gamitin ng Lord dyan patuloy para po tayo ay patuloy na ma-focus sa ating pong ginagawa sa bayanihan. Ngayon po ay panahon para po sa ating mga announcements. Una po, kukuha tayo ng offering natin para po sa ating network. Kayo po sa inyong network, ito ang panahon para lumikom ng inyong network offering. At habang nag-offering, pwedeng kumuha ng coaches report form ang mga coaches kay network facilitator. Sige po, gawin po natin ang ating pong paghandog. Ilian po ngayon ang inyong mga facilitators sa inyong network na manguna para po mag-announce kung kailan, saan at yung pong venue ng inyong pong next network meeting. Ngayon po ay panahon para po magbigay ng iba pang announcements sa inyong network. So kung meron kayo ibang announcements, pwede na pong gawin ngayon. Amen. Talagang naging malaking pagpapala sa atin ang ating pong network meeting na ito. Naalala ko po isang talata doon po sa Colossians chapter 3 verse 16, sabi po doon, "Let the word of Christ dwell in you richly." At kanina habang nagsisermon tayo, nakikita ko maraming talagang magiging magagaling na mga mangangaral sa ating network. Parang hindi kayo naniniwala. At sa patuloy nating pangangaral ng salita ng Panginoon, sa patuloy nating pagsasagawa ng dynamic sa small groups, nakikita ko na ito ang mangyayari. Hindi lang yung salita ng Panginoon ay talagang mananahan sa puso ng mga tao. At sa verse 17 sabi doon, sa lahat ng gagawin natin, mapapapurihan ang pangalan ng Panginoon. Pwede ba nating palapakan ng Panginoon? Amen. Team leaders, pwede po kayong ngayon mag-meet sa inyo po mga coach. At coach, pwedeng fill up pa ng inyong coaches report form at ibibigay kay network facilitator. Team leaders at team members, dismiss na po kayo. Pero may iwan ng mga coach para po sa ating coaches upgrade. At pakiiwan din po yung inyong mga name tags para hindi po makalimutan. Gamitin natin last network meeting natin, mga last network meetings. Maraming salamat po. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Para po sa ating coaches upgrade, ang ating pong pag-aaralan ngayong hapon ay itong tinatawag na grow technique. Pwede po ninyong buksan ang inyong coaches manual. Doon po sa bandang hulihan, meron po tayong chapter doon patungkol po sa grow technique. Ito pong grow technique ay napakalaking tulong upang ang ating po mga church, mga team leaders po natin ay matulungan na magstay sila on track sa ating project at patuloy rin sila magkaroon ng pagsulong pa at progress pa sa ating pong proyektong ito ng church planting. Napaka-effective po nito, itong tinatawag na grow technique. Ano po itong grow? Yung pong grow ay acronym, ang letter G stands for goal. Yung pong R ay reality. Yung pong O ay options. Yung pong W ay will do. Isa-isahin po natin yung bawat bahagi ng grow technique. Unahin po natin ang goal. Tayo po mga coach, sa ating pong paghahanda para sa ating coaching appointment, kailangang isaisip natin ano na dapat ang kalalagayan ng team leader at ng ating target area ng ating project by this time. Anong goal? Halimbawa, katulad ngayon sa ating month 11, dapat tayo ay nasa forming the fellowship na. So yan ang goal for this month. So kailangang nasa isip ni coach habang naghahanda ka, ano ang goal ninyo ngayong buwan na ito o sa inyong coaching appointment. Pwede rin isama dito sa G o dito sa goal ay baka meron kayong mga napag-usapan before ng last coaching appointment ninyo na dapat isagawa ni team leader at pwede rin na coach pwedeng isama din ito sa bahaging ito ng goal. Ano ang kailangang i-accomplish by this time? Tingnan natin ang R. Let's go to reality.
ano talaga nagawa? So meron kayong goal, pero dun sa goal na yan, nasan kayo? Nagawa ba ng team leader ang mga dapat na isagawa na inaasahan ni coach at inaasahan na kailangang inabot ng inyong project? Kung nangyari, kung ang realidad ay talagang naganap, siguro napakagandang pagkakataon para gawin ni coach na mag-affirm talaga at talagang mag-celebrate kayo. Kung may mga accomplishments at talagang on target, talagang purihin ng Panginoon, pasalamatan ng Panginoon, at siguro baka pwede kayong mag-Jollibee or mag-Maxis or kung saan nyo gustong coach, pwede ilibre si team leader para lang mag-celebrate ng accomplishment. Yan ang reality. Siguro magandang pansinin din, coach pwede rin pansinin, ang ilang mga magagandang bagay na ginawa ni team leader para na-accomplish ang goal. Halimbawa, kung kayo ay nasa linking activity at sa katuparan ng talagang maganda ang isang linking activity, pwedeng sabihin sa kanya, halimbawa, team leader talagang nakita ko naging masipag ka sa follow-up. Talagang kaya nung panahon ng ating linking ay nandun mga tao. O halimbawa, talagang pwedeng i-appreciate siya na ang team natin ay kumilos ng gusto. O kaya naman, pwedeng sabihin kay team leader, kung sasabihin sa kanya na talagang magandang organization mo. Talagang very organized ang lahat ng ginawa. At itong mga bagay na to ay pwedeng banggitin sa kanya at pwedeng kunin pagkakataon ni coach para lalo pa siyang palakasin sa mga susunod na hakbang. Yan ang isang magandang bahagi sa reality. So kung nangyari, pwede affirm at mag-encourage at mag-celebrate. Pero how about kung hindi nakamit yung inaasahan nyo? Bawa meron kayong goal pero sa realidad hindi naganap. Pwede pa rin mag-celebrate. Siguro kahit papaano may mga malilit na bagay na magandang pansinin pa rin ni coach para ipadama niya kay team leader na okay lang, pwede pa rin magtuloy. Mahalaga sa puntong ito na huwag sisisihin si team leader. Siguro yan ang iingatan natin mga coach. Huwag talagang ibabagsak. Parang hindi niya lang naabot, lalo na natin siyang ibabagsak. Siguro yan ang hindi magandang gawin. So mag-focus pa rin sa pwedeng pasalamatan ng Panginoon, doon sa pwedeng ibigay sa Kanya ang pagpapalakas sa somehow nangyaring maliit na bagay. Kadalasan dito sa bahagi ito ng reality ay lumulutang din ang ilang mga problema. Yun talagang realidad. Bakit hindi nangyari? Minsan, coach kasi hindi nangyari dahil sa nagkaroon kami ng problema sa family. At siguro ito rin ang isang magandang pagkakataon para si coach ay maging flexible at gamitin ang ating discernment para i-address kung anumang issue ang kailangan nating i-address at this point. So, yan ang bahagi ng reality. Ulit, reality, may goal, or reality, ano na-accomplish talaga sa goal, at kung may na-accomplish, mag-celebrate. Kung hindi na-accomplish, anong pwedeng gawin? Yan ang panahon na pwedeng pumunta sa options. Letter O sa grow ay options. So kung hindi nangyari, anong pwedeng gawin? Pwedeng tanungin kay team leader. Team leader, medyo malungkot tayo na hindi nangyari, pero mula dito, anong pwedeng gawin natin? Anong mga pwedeng hakbang na pwede nating i-take at isagawa para mangyari yung gusto natin? So, dito sa panahong ito ay pwedeng maglalabas si team leader at talagang encourage si team leader na mag-brainstorm ng marami mga options na pwedeng mula sa isipan niya. Siguro pwede rin mag-suggest si coach ng isang option. So ito ang panahon na may isip niyo siguro ang maraming mga kaparaanan. Halimbawa, sa example natin kanina kay Brother Henry, sa kanyang reporting ay hindi pa nangyayari ang yung regular worship service. So ano mga options? Kung dapat sana nagsimula na ngayon, pero kung hindi pa nagsimula, anong mga pwedeng gawin? So halimbawa, pwedeng
pwedeng maisip ni Brother Henry na baka dapat dagdagan pa ng now. Isang option pa ay turuan pa ang mga tao sa kahalagahan ng fellowship. Or iba pa mga paraan, baka dapat pagandahin ang program ng ating worship service. So maraming mga ideya. Tandaan po ninyo, yung puro pinakamagandang option ay lumulutang kapag na-exhaust nyo na lahat ng mga options. Kaya wag titigil sa isang option tapos okay, yan na. Mas maganda po raw na mag-brainstorm, exhaust lahat, and then pag na-exhaust ng lahat, usually doon lumulutang ang isang magandang pwedeng gawin. So mag-brainstorm na maraming mga options. Let's go to W, will do. So sa grow, goal, reality, options, and will do. So dito sa puntong ito ay tatanungin si team leader sa lahat ng mga naisip nating pwedeng gawin at pwedeng gawing hakbang ngayon, anong isang bagay na uunahin natin? So, wag titigil sa na-brainstorm lang at nakita yung magandang pwedeng gawin. Kailangan pumunta kayo doon sa gagawin talaga. Yung actual na gagawin niya ngayon. At ito ang pwedeng i-follow up ni coach sa susunod ninyong coaching appointment. Posible rin na siguro pagkatapos ng inyong coaching appointment, after a week, ay pwedeng mag-follow up si coach at kumustahin kung ano na nangyayari doon sa napag-usapan ninyo na gagawin. Ito po ay sa karanasan ko, napaka-effective. Sa katunayan, sa inyong agenda form, sa bawat item ay pwedeng idaan sa grow. Ano ang goal? Ano ang realidad na nangyayari? May mga problema ba? Kung may mga magandang nangyari, purihin ang Panginoon. Kung hindi nangyari, ano ang mga options na pwedeng gawin? And then, mula sa mga options, ano ang talagang isasagawa. So napakaganda po niyang technique sa ating pong coaching appointment. Dagdag pa po sa Grow ay meron pong mga coaching questions dyan po sa ating manual na makakatulong pa rin sa puntong ito. Tingnan po natin ang ilang mga questions. 1. Was the original plan realistic? Magandang i-consider. Number 2. What adjustments should be made in our plan? Baka may mga adjustments. Number 3. Is the progress that has been made equivalent to the resources used? Makikita po ninyo na iba't ibang aspeto ang pwedeng pansinin at tignan. Number 4. Are enough resources available to reach the goal? Pag sinasabi nating resources ay tao, materyales, pera, or panahon. Maraming klaseng resources. And number 5, if needed, can more resources be secured? Magandang mga tanong po yan. Pag sa mga activities, mga events, ito pong dalawang huling tanong ay pinakamagandang gamitin. Kahit po sa aking mga coaching appointment ay kadalasan itong dalawang tanong lang ang nadoon. Halimbawa, nag-crusade kayo or nag-worship service, nag-outreach Bible study. Ito ang dalawang effective na tanong. Number 1, number 6, dyan po sa ating manual. What are some things that worked well that we should do again in the future? Maganda po yan kasi magandang learning process yan kasi kung may mga nangyaring maganda, effective yan na pwedeng gawin sa susunod. Itong susunod na tanong. What adjustments can we make next time we do this so that it will be even more effective? Siguro kung wala mang nakitang hindi maganda, pero anong mga adjustments ang pwedeng gawin para lalo pang maging effective? Siguro effective na, pero ano pang pwedeng gawing adjustment para lalo pang magiging effective? So, yan po mga tanong na yan ay pwede pa rin gamitin in addition to the grow technique that we are using. Dadako po tayo sa role play. Ang una muna natin gagawin ay mag-grupo tayo ng tigta-tatlo. So, sa inyo pong grupo ng mga coaches, pwede po munang gumawa kayo ng grupo ng tigta-tatlo. Sige po, let's pause the video to form your groups. Sa ating pong role play, ang gagawin natin ay yung pinakamatanda sa inyong grupo ng tigta-tatlo, siya ang magiging coach. Yung pong pinakabata, siya ang magiging team leader.
Siya ang mag-act as team leader. At yung pong isa ay magiging observer. So team leader, talagang ilagay ang sarili mo at mag-isip na mabuti, ilalagay ang sarili mo sa case na ito. Ito po ang case. You, the team leader, had planned on having 50 contacts and 10 outreach Bible studies by this time. After 3 months in the target barangay, he only has 2 contacts and no outreach Bible studies. Coach him through this using the Grow. Okay, so gagawin po nyo ngayon ng role play. Team leader, umarte ka. At coach, gamitin ang Grow technique para tulungan siya sa bahaging ito. Bibigyan ko po kayo ng 5 minuto para gawin po ito. Pause the video for 5 minutes to do the role play. Salamat po sa inyong role play. Ngayon, bibigyan natin ng observer ng pagkakataon para banggitin po niya sa inyong dalawa kung anong na-observe niya, kung paano nag-coach si coach ninyo using the Grow technique sa kanyang team leader. Observers, 1 minute na lang para sabihin ang inyong mga observations. Pause the video for 1 minute. Tutungo po tayo sa benefits ng ganitong paraan. So sa the same group of 3 ay pag-uusapan po ninyo, what are some of the benefits you see in helping team leaders evaluate in this way, sa paraang Grow technique. Ano po mga pakinabang nito? Okay, sa inyo pong grupo, magtalakayan. Please pause the video for 2 minutes para po sa bahaging ito. Salamat po sa inyong bahaginan. Siguro marami tayong mga pakinabang na nakita sa ganitong kaparaanan. At talaga pong very effective. Habang pinag-aaralan ko po patuloy itong Grow technique, ay naalala ko po ang bahagi sa Biblia sa John chapter 6 na pinakain ni Jesus ang 5,000. At nakakita rin ako, meron silang merong grow doon. May goal, may reality, at merong options. So, narito ang mga tao at ang goal nila ay mapakain ang lahat ng mga tao. At ang realidad, sabi ng ilang mga disipulo, Panginoon, kahit po sweldo ng 8 buwan ng isang tao ay hindi kayang pakainin kahit kakagat man lang ang marami mga tao. Yan ang realidad. Pero meron din mga options. Yung isang disipulo ay sabi niya, ang isang option na pwedeng gawin, pauwi na lang mga tao. Yan ang sabi ng isang disipulo. Pero si Andrew, nakakita ng isang option, sabi niya, Panginoon, meron po ditong isang bata na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Hindi ko po alam kung paano ito. Siguro yan ang damdamin ni Andrew, pero alam natin ang kwento. Mula doon ay napakain nila 5,000 at may sumobra pa. Pwede rin bang gumagamit din ba si Jesus ng Grow? Siguro wala lang recorded yung mga tanong. Pero parang nandun din, di po ba? Pero ang magandang wakas sa ating pag-aaral ngayon ay yung po bang God factor, yung pwedeng gawin ng Lord sa mga maliliit na hakbang na pwede natin gawin. Kaya yung pong Grow technique, yung pong ating patuloy na pagko-coach sa ating pong mga team leader, tayong mga coaches, ay kapag ginagawa natin na merong talagang katapatan, naniniwala ako na gagamitin ng Lord ito, imumultiply ng Lord ito hanggang maraming mga churches ang may tatayo at magde-develop tayo ng marami pa mga coaches sa kaluwalhatian ng pangalan ng Panginoon. Patuloy tayong pagpalain ng Panginoon sa ating pagkatuto bilang mga coach. God bless you.